Ang ating pong reflection ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, Galatians 3 verse 27 to 28, na sinasabi sa atin that you have clothed yourselves with Christ, and there's neither Jew nor Greek, and that we are all one. Siguro sinasabi ho sa atin, ito isang paraan ni San Pablo upang ipakita ng mas maliwanag, no, sa atin, sa ibang perspective, ang pinaka-importante at unang utos na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, na mahalin natin ang ating Diyos ng buong pagkatao natin, isip, puso, kaluluwa, at kahit yung ating katawan, no? At we are to love our neighbor as ourselves. So in some way, ito rin yung sinasaad ng Galatians sa atin, sa ating reflection ngayong umaga. At ito'y napaka-importanting utos nga sa atin, dahil kailangan matuto tayong tumingin, no? Tingnan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoon. We are to love others. So, napaka-importante na mamulat ang ating mata na iisa lang tayo. Kaya ito yung sinasabi rin ni Christ sa John 17, no? I am one with God, I am one with the Father, and I am one with you. So kung tayo po ang ating mata ay nabukas sa katotohanan na ito, ay siguro lahat po ng problema natin sa mundo, especially sa ating relationship sa bawat isa, ay mabibigyan ng solusyon kung ito'y naging realization sa ating buhay. Dahil kung ang tingin natin sa bawat isa ay kay Kristo, we cannot take advantage of Christ. Hindi natin pag-iisipan na masama si Kristo. Hindi natin gagawa na masama si Kristo, in short, no? Hindi natin mumurahin, hindi natin dadayain, hindi natin guguluhin ang buhay. So, ano gagawin natin kung hindi mahalin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Kaya nga sinabi, there's neither Jew nor Greek. Ibig sabihin, lahat ho ng tao. Whether hindi lang ho yung kagrupo natin, no, sa ating simbahan, ngunit yung lahat ho ng tao, whether kung ano man ang kanilang brand ng Christianity, whether Pentecostal ba yan, liturgical ba yan, o maaring Muslim ba yan, sinasabi na we are to treat others as Christ. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew 25, no, do unto whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. At ang ating Panginoon po ay walang itinatangi. So, in short, binibigyan ho tayo ng Panginoon ng daan upang maipamuhay natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung ating pong titingnan ang ating buhay, ay hindi ho po natin na isasagawa itong katotohanan na ito, dahil kadalasan automatic na sa atin pag tayo nasa relationship o kung saan man tayo pumupunta, most of the time tayo ay inihulma ng sanlibutan na ang buhay natin ay naging kompetensya sa bawat isa. Ang buhay natin ay pagiging paghuhusga sa bawat isa, kompetensya, paghuhusga, comparison, no? And we want to always to be better than others. And yan ho ay makikita natin sa nangyayari sa technology natin sa Facebook. Nag-post ng maganda yung isa, ay masihigitan ko yung isa. So that's not the way to live Christianity. Competition, comparison, making yourselves better than others and putting others down. Gagawin ba natin sa ating Panginoon yun? Hindi po. So kaya nga sinabi ko kanina na siguro lahat ng problema sa mundo ay masusolba at mabibigay na solusyon kung ang bawat isa sa atin ay magigising sa katotohanan na ito, that we are clothed in Christ,
that there is no male or female, Jew or Greek. Sinabi ng Panginoon. Jew ni St. Paul, there's neither Jew nor Greek. Maaari sabihin natin, there's neither Muslim nor Christian, but you are all one in Christ. So we are challenged, no, sa ating buhay. Ano ba yung practice natin sa ating buhay? Ano ba yung devotion natin sa ating buhay upang matulungan tayo sa ating spiritual na buhay upang mabukas ang ating mata sa katotohanan na ito. So, God bless. May we all be, by the grace of God, may He open our eyes that we are one in Christ. Amen.